to Kultura Podcast. Ay, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... Yo. Bulldog. Hey. Ay ano naman ko lagi lang subok. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sis hindi magdamag. Ano, ina mo. Nagsimula sa tibag na puro tangkay. Pala na ng yosi na nagiging pipe. At pinakilala ang ebot ng tropa. Mula noon lagi-lagi na kami magkasama. Sa hirap at ginawa, problema o biyaya, parehas tinanggap pa sa salamat kay Bathala. Pinagpala kay Maria, sa piling mo laging masaya. Pake mo, fuck you bo. Ay ano naman ko lagi lang subok. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sis hindi magdamag. Ano, ina mo. At tandaan mo ako ang batas! Yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batasyo. Yeah. Simula na ng Isa Buhay. Pinakaunang upload ng Isa Buhay ngayong taon, Poison 13 versus Sensei. Isa sa mga manok ko si Poison. Kumbaga syempre sa mga previous battles niya, alam mo na deserving din siya mag-champion. So tinignan ko yung comments, sinasabi nila na dapat daw kay Sensei o lakas si Sensei, na nagkataon lang si Poison ng kalaban, kanya ganon, kanya natalo. So yun yung sabi nila, so panalo si Poison, alam natin lahat yun. Pero tingnan ko, maganda na ganon, at least mas interesting yung battle. Tingnan na natin. Anting-anting, yo. Collab namin ng Fatheads. Walang babalatuhan, pengeng panulak sa nanunuyong lalamunan. Kompleto na lahat, parang wala nang ang kulang. Pulutan pala yan, ba't napagkamalang ulam? Ikaw lang. Yeah. Ubus na yung sa Pilipinas, so salamat sa lahat ng kumuha. Sa mga nasa Pilipinas na gusto pa rin kumuha, pwede pa rin kayo umorder, pero kukunin na siguro galing dito sa Canada yon. At kung interesado ka at nasa labas ka ng Pilipinas, umorder ka rin, syempre. Ngayon na lang ulit ako kinabahan. Yun, medyo may kaba. Ewan ko kung bakit. Medyo konting kaba na lang kasi inubos ko na rin naman na kagabi. Kanina bago bumiyahe. Ngayon siguro nararamdaman ko lang mas lamang na yung excitement. Wala akong masyadong masilip. Wala akong masyadong makita kasi nga yung 3 battle pa lang yung meron siya. Tapos, ganun pa siya kagaling. Alam mo yun? Solid. Yan, lugi ang puta. Anime reference, then pahabaan ng rhyme schemes. Iba rin yung tunog niya kumpara sa ibang mga nagmumulti dyan ng tahi-tahi na katulad nun. Ayun, bagong timpla yung nakikita ko sa kanya na feeling ko nice. Pagka nagsabayan kami sa ganun, maganda yung kalalabasan. Si Poison agresibo yun kapag sasala ng stage. Damang-dama mo yung presensya niya. Siyempre, nandun na rin yung pen game, yung clarity ng multis, tsaka siyempre yung mga punchlines niya. Para siyang madali na mahirap. Madali kasi wala kang angulo.
bahala ka na kung anong gawin mo dyan. Mahirap kasi wala kang anggulo. Anong sasabihin ko dyan? Yun, sa tingin ko mas triple or doble na preparasyon yung ginawa ko kumpara sa mga nakaraang kumbaga. Madali yun, pare. Madali yun. Ako, mas enjoy nga yun eh. Para siyang alter ego battles. Diba? Yun, gusto ko yun. Yan, good luck sa atin, Sensei. Siyempre, galingan mo palagi. Siyempre, gusto ko galingan mo din dito sa laban natin. Bakbakan tayo. Alam mo lang bubugbugin mo ako mamaya eh. Pero kahit ganoon, kung dudurugin naman ako, syempre ginawa ko pa rin yung best ko para kahit paano eh, may magagawa naman ako. Tangin na mga humble to. Yeah. Salamat palagi sa mga represent ko lang IP Black Manila. Habang nangyayari itong pagre-review ko ngayon ang birthday ni Arik. So happy birthday sa'yo, Arik, yo. Siyempre kapag pinanood nyo, belated na yun. Pero eto, kasalukuyang birthday niya habang nangyayari itong pagre-review ko ngayon. Excluding High Minds, Crown Manila, Flip Top Beer, Team Manila, Linya, Ulam at Age 74. Shoutout sa inyo lahat ng tulong, suporta. At sa galan ko, Mariveles, Bataan, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Boys of 30. Ano na bang balita? Masaya ka ba sa muli natin pagkikita? Kung ako tatanungin, para pwede na rin. Sa ilong ko muna to lahat papabagsakin. Shoutout sa kasako ko kay Calvin and Bobby Agasang. Mahal na mahal kayo ng papa nyo. Siyempre sa anak ko, kay Yanin. Boss Resty Ibong ng Magtataho Collector Depot at saka sa 3 O'Clock. Shoutout sa inyo mga Espada. At sa kaliwa ko naman, Bulacan, represent para sa inyo. At birthday na kahapon, mag-iay tayo lahat para kay Sensei. Ano ba yun? Teka lang tanda ko dati. Ilan pa lang patanga-tanga gan dumami. Kaso grabe ganong klase tinatao pa nung pare. Kaya nga imbis maging fan lang ako sumali. Shoutout 7 Heads Artikulo, tsaka sa Black Manila, Linya, tsaka sa Flip na palagi. Mamaya na iba. Thank you. Iba. Sensei, pinili niyo ako na si Boys of 13. Isa po 2026 battle para tayo. Lima pa rin ako na natin. Tigdalaw, minuto dapat. Pahinga natin. Second set 15. Boys of 13. Poison 13 versus upgraded na kahir. Yung may resibo gusto ko, yung binigay mo kang cashier. Poison 13 ka agad na pwedeng MC of the year. Ibang klase din yung break mo, pampatigil ng karir. Huling kalaban ko durog at nagawang sadistahin. Kinutsaran at lahat putang ina panis pa rin. Ngunit maraming nagsasabing sablay banat ni Gregor. Kasi pag kutsara daw babae, pag lalaki tinidor. Puta mali pala aking kasabihang nakagisnan. Pues palitan natin yung tema na medyo kawangis niyan. O ayan, tinidor na yung nahulog. Reklamo nyo yung napakinggan. Ba't wala pa rin dating yung hayop na lalaking yan? Alam niya kung paano ibenta yung ano na yun. Yung idea na yun. Dahil kumbaga parang ano yun. Parang bukas higasara ni Sayad, di ba? Na pwede na niyang gawing signature. Yung victory mo'y tagilid nung tinapat tong greater. Yung victory mo'y tagilid nung tinapat tong greater than. Less than yung narinig ko nung kailan. Less than. Tapos ngayon greater than, no? Puntos ako pa rin. Hindi ko alam kung kanino ko napanood yun. Hindi ko maalala. Greater than. Kay
Check-checkin ko ba notes ko? Less than. V. Less than. Ano ko niya yan? Yaman mo na. Hindi na importante. Pinuntusan ko pa rin, pero... Yeah. Pagkamatay mo ng Abril, gunitaing November 1. Pagtapos ko kay JL Boss, anong klaseng contender yan? Yung panay call out nga, Durog, ikaw pa kayang call center lang? Yung panay call out nga, Durog, ikaw pa kayang call center lang? Sino ka, tang ina mo? Ikaw si... basta mukha kang gay. Kaya ang payo ko kay... Simulan mo nang mag-pray dahil anong palag ni... Ano na gets nyo ba yung play? Silent yung pangalan niyang wala nang sense, wala pang say. Papatayin ko tong sensei sa anime natin igaya. Pampaganda daw ng kwento ang pagputol ng ligaya. Meruem kay Netero, syempre si Pain ang kay Jiraya. Nagisa kay Koro Sensei, Taguro kay Jeremiah. Ano kung di nyo gets? Pinabubuod ko ba? Kung di nyo nasubaybayan, mas kinalulugod ko pa. Hindi naman problema yun. Ang pinakukutob ko siya. Kung paano pinatay yung sensei, pinanunood nyo na! Maari ba akong makiusap para lamang mauga siya? Kung kayo magtatawag, ang gusto ko yung ambulansya. Pwede ba? Hindi. Wala nang callback to sa round 2 para maulit yung litanya. Anong ambulansya at bombero? Papuntahin nyo punerarya. At bago magsara kortina, lumalaban kaso di niya, kayang tumabla kahit hatawin ko ng palotsina. Yung squatting tsaka mahirap, wa-effect ang ganong linya. Sa taong hanggang ngayon, dinawalan ng gasolina. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points bigay ko sa first round nito ni Poison. No? Naisip ko kung pupuntosan ko yung dulo niya sa gasolina. Pero parang nabitin ako eh. Nabitin ako sa gusto niya sabihin dun eh. Hindi ko napupuntosan yun. Pero okay. Material niya, di ba? Performance, alam mo no. Si Poison na yan eh. Di ba? Yun din yung problema minsan ng kapag kumbaga na super saiyan level ka na eh. So kapag nasanay na yung tao sa super saiyan level mo, eventually para sa kanila naghahanap sila ng bago pa. Pero dahil naka super saiyan ka na, medyo nandun ka na, di ba? So, medyo nandun yung ceiling. Hindi ko sinasabing ceiling ni Poison yan, pero kapag napaninindigan mo yung sobrang lakas na level na yon, hindi siya nagiging malakas para sa ibang tao dahil nasanay na sila sa ganun. Na kung tutuusin, malakas pa rin yun at mahirap pa rin pantayan. Di ba? So, yun. Pero sa ngayon, 8 points bibigay ko, pampatigil ng career, ganyan ka, yung bigyan ng break, parang tungkol sa break. Tapos yung kutsara, panis, ginamitan ng kutsara, panis pa rin. Tapos yung tinidor na yun, tapos wala pa rin dating. Tapos yung greater than victory, V, medyo ganun eh, similar eh, no? Pero pinuntusan ko pa rin yung call out ng call out sa call center lang. Laro lang na ideas, di ba? Tapos walang sense, wala pang say, yun, maganda yun, pinuntusan ko yun. Ambulansya, tapos punerarya. Kahit, hindi ko sure eh, kapag ba merong bangkay, punerarya na kagad sumusundo o ambulansya pa rin. Di ba parang ambulansya pa rin? Hindi ko na maalala pero gano'n. Dito alam ko ambulansya pa rin eh. Tingnan natin first round ni Sensei. Yo! Rinig ako hanggang dulo? Safe lang. Yo! Unang tapa ko sa big stage. Yung kalaban po ta big name. Hinain agad, rekta si Poy. Boss!
Parang ayaw mo naman akong bigyan ng chance yung tournament ma-enjoy. Parang negative boy. Biruin nyo, Sensei versus Poison, McGregor, Markong Bungo, Moko Jin, tapos Shrek na Pinoy. Pogi mo no? Para kang artista. Balita ko sa mga battle mo, babaero ka. Tiyang ina, partida. Seryoso, gantong mukha ng kakananang dalagita. Kung ako babae, matitiligan mo lang ako, bukas na bukas, padadalang kitang sa pina. Alam niyo ba, 5 beses na itong namamatay sa isa buhay? Laging laglag saan mang bracket. Tapos ang laban niya kay Sinyo, may rule number 1 pa to na gamit. Tanga, ang rule number 1, bawal mag-champion kapag pangit. Bakit? Dapat na mag-champion to si Mr. Hindi nauubusan. Bakit nga ba hindi? Ang daming pinagkukunan. Ano linya tumadak nito? Yung alang-alang sa pangalang atang-atang ni tanga, ginamit ko na dati yung sa laban nyo ni Topher. Kaya ka di nauubusan, nagre-recycle ka kasi par. Kahit nga yung kutsara na nahulog, ginamit ni Senluk nung laban niya kay Emar. Search nyo, yung timestamp, round 1 ni Lucas, 8:39. Sabi niya doon, kahit nagulog ng maraming kutsara, walang bisitang darating. Sarili mo lang kasama mong na... Ano yun? Porket mas applicable kay GL yung linya, okay lang nakawin. Kayo naman sinubo nyo yung kutsara, di nyo naman alam saan galing. Dati estilo lang ginagaya nito, di ba? Ngayon nagnanakaw na ng berso. Paano ka magrarason yan na baka nagkataon lang kung si Lucas at si Emar nakalaban mo pareho? Di ka makapagsisinungaling dito, Poison. May pruweba, merong video na kuhanan ng malapit. Di lang yung ideya yung ginaya, pati tugmaan pa, goddammit. Di mo madedenayan, boy, wag kang umasang walang sabit. Maghuhugas ka, may kapabae, may kutsara ka ng gamit. Tangina. Ito tanong ko sa'yo, Sensei. Kapag kakain ka ba, may gamit na kutsara, tinidor, hindi ka na maghuhugas? Pues itong tinitingala ninyo, aking iuhulog sa taas. Pagkapunta sa ibaba, papagulungan pa sa bus. Buto mo tsak lagas, dugo mo kakatas, hanggang buo mong katawan, Poison, buong makakalas. At sa nahulog niyang kutsara, tsak matutulad yung landas. Ngayong naalog na tong si Poison ay spoon yung lalabas. Tangina. ISPOO, puta. Di ko na kailangan pambagalan para lang malaman at mapagtanto. Wala nang aasahan to. Sobrang taas ng pagbagsak, lalagap pa ka sa unang 3 letra ng pangalan mo. Poison, POI, spoon. Nagigets niyo pa ba kung anong pinapamukha ko dyan? Kahit gaano pa kalaki, pangalan mo, pinaglalaruan ko lang. Tangina, dahil sa kutsara ni Senluk, itong si Trece nakitaan pa ng butas. Alam niyo na rin naman sigurong pagdating sa Biblia na pang 13 si Judas. At ang malala pa doon yung kamatayan niya nakasaad pa mismo sa mga gawa ni Lucas. Kahit hanapin niyo pa bukas, tatamaan ka pa rin kahit walang telescope yung hawak ko na rifle. I just wanted to remind y'all, hanapin niyo yung laban ni Lucas, 8:39 yung timestamp para malaman nyo kung gaano kadorobo to si Idol. At ikaw wala mo maganda mong gawin, imbes mag-alibay, tol, wag mong hanapin yung Lucas 8:39 sa YouTube, hanapin mo sa Bible. Basahin mo yung nakasulat, wag kang magugulat, umuwi ka na't ipamalita mo kung anong ginawa sa'yo ng New God. Okay, round 2. Sino ni nakapanood Poison. ng 1 minutes niya? Nakahubad nga lang ako pag nagpiprito ng isda. Yan ang niyabang mo noot pinagsigawan sa gitna. Nakahubad ka pag nagprito ng isda. Tingin ko dyan kabadingan. Tol, hindi to kaplastikan. Pinapakita mo lang nasanay ka ng matalsikan. Angas magprito ng isda. Walang mintis din hangin mo. Basta ako last year, 2 big fish kinain ko. Ganon magprito ng isda. Eksperto na dahil sanay. Hindi nakahubad pero binaliktad ko gamit kamay. Kung impostor ka at huwad, may bago nang pinatupad. Kung talagang matapang ka dun sa labas ka maghubad. Nung binigay ako ni Arik yung ideya mo tambak,
Maraming angle kang nasilip, mga laban kong palpak, yung mga choke, maging hadlang sa aking pagiging rapper dito. 27-8 yung record at maraming alter ego. Yung Sardinas, yung Depression, Single Mom at si Patring, Manggagaya, may Ghostwriter, 3GS at Squatting. Marami nang pwedeng magamit na panlait yang hunghang. Meron pang karet at sundang. Tapos pagbigay sa akin, sensei, hanep pa, yun lang. Pero sige, andyan na yan. Pwede namang payagan to. Kung mas marami kang alam, lamang ka sa kalaban mo. Pero ang professional na hitman, easy lang kayagan to. Walang detalye, tol. Pangalan lang kailangan ko. Ang ganda rin ng kung paano niya sinunog yung oras, no? Tungkol sa kanya eh. Ako na yung ganyan, alam mo na ganyan, ganon. Kasi nga, wala siya masyadong material para kay Sensei eh. Pero, na-justify niya, no, yung oras na yun para sa akin. Lamang ka sa kaalaman, pues sa mundo ng kasalanan, nauunang mamatay yung mas maraming nalalaman. Lahat tayo dito magkakulay, iba lang ng titulo. Ikaw si Shrek sa harapan ni Blanca, Hulk at Piccolo. Kaya wag kang nagyayabang kung tolongges ka at gonggong. Hirap paniwalaan yan, parang homeless na work from home. Parang pasmadong... Labo, homeless na work from home. Nanato, friend batang walang tako. Kung gusto mo ng pukpukan, ikaw lang yung mapapako. Di ka diamanting nakatago, bubog lang na napahalo. Kung malala na yung marmol, mas malala ka pala lalo. Yung palalalo, nagkamining at doon ka nasawi. Ganon ang tunay na sensei na itatama yung mali. Ito'y Bakit may mga comments na dapat kay Sensei yun? isang munting revelasyon bago ko isara. Sa mga basher ko na Glazers, tol, alam kong isa ka. Anonymous participant, pati sa flip top dinala. Magtatapang ka talaga kasi hindi ka kilala. Etong mas konti ang points ni Poison compare sa first round, pero mas mabigat para sa akin yung second round niya kaysa sa first. Mabagal no simula, pero nung nagsimula, kasi nga parang tungkol sa kanya yung ginawa niya, pero pagkatas niya ilatag yun, ano rin eh, tuloy-tuloy din. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points kay Poison. Big fish na kinain niya, 2, basta ganyan. Yung Hitman, pangalan lang kailangan ko. Yun, solid yun. Tapos yung homeless na work from home, malala ka palalalo. Although hindi ko alam kung anong laro yun, palalalo. Pero kahit yun doon sa literal meaning na ginamit niya, pinuntusan ko pa rin. Tapos yun, naitatama yung mali, Sensei, tsaka yung hindi ka kilala, kaya matapang. So, solid. Clinic ang ginawa dito ni Poison kay Sensei so far, no? Parang pinakita niya na tangina, kanya ako si Poison at kanya ka bago. Parang ganun eh. Respeto kay Sensei. Pero syempre, gets din niya yun. Alam niya, nakita naman niya ang harapan si Poison kung paano eh. Syempre, veteran eh. Veteran tsaka bago sa flip top. Matik yun. Yo! Ako Check, lang ba? check. Pasin nyo ba kapag nabattle itong si Poison, diyan siya tatayo. Kada lalaro, hanggang ngayon pineflex niya pa rin sa atin yung gagamba niyang tato. Di ba? Pansin nyo tuwing nabattle to, lagi itong nasa kanan. May tinatago kasing kahinaan tong si Poison, baka di nyo nalalaman. Pues walang kawala aking nabisto ang galawan sa mga video at larawan. Ano akala mong lulusot ka sa akin, boy? Eh kung ganito kita labanan. Kuya Kebs, dito.
Tutok mo sa amin yung camera. Ayan, kita ha. On point ang mga bara ko. Di mo kaya na lumevel. Ultimo si Kuya Kebs, tuturuan ko umengel. Ano nga akala mo? Omengel, Ano nga sige. akala mo? Mamamain mo ako dito porket hupog ka na sa liga? Kaysa tinalo daw niya si Sinyo at si GL, tibong kumontra siya sa bida. Yung obra at saka linya, pumuronda sa takilya. Kalat-kalat nga pagmumukha nito online, buong mundo nakakakita. Si Jonas at si Lipcram, yung tropa niyang vampira, sinasabit-sabit to sa mga video, akala niya suporta sa paghila. Gago kaya ka ginagatasan ng mga content creator, Poison, may utong ka sa patilya. Check nyo. Ayun, real talk, mate. Parang ilong ng aso na pa-circle shape. I don't care even if vegan hate. Tanginan to ang basto, sayang mo lang lagyan ng nipple tape. Eto ba si Big Boss Oma? Tenga niya may gota. Tenga niya may gota. Pag pinindot para magpipipop-pipop ang pota. Ganyan ako, Romecta Brad. Walang kawala sa mga linya ko yung kahinaan mong kuntel na black. Kahit na sino pa yung itapat, sigurado na punet lahat. Kung si GL mayroong train of thought, tuturuan ko kayo kung paano mag-connect the dots. Alam niyo ba, wala tong tatay? Magmula sanggol ka, diba? Tapos biglang architect daw papa niya. So sinabi mo mali ka. Pero wag kang mag-alala, hindi ako nandito para magpaka-kontrabida. Gusto ko lang malaman mo yung airpot mo na hanap ko sa social media. Nung nakita ko siya sa profile pic niya, baka magtampo ka na lang bigla kay Boss Enigma pag nalaman mo yung airpot mo nandito rin pala sa loob ng liga. Tol, halika. Una kong nakita dun sa Reddit. Yung reaksyon ko po siya epic. Yung landas nilang magkama matagal na palang nag-cruise, nag-ekis, pa nga palang alam mo nang hulmang-hulma kay Kuya Dennis. Boss D in the house. What a fucking small world. Diba, liit ang mundo no? Pucha, nice talaga. Hindi niyo maikakaila na mukhang mag-ama. O sige, para maging mas convincing si Kuya Dennis, lagyan natin ng vulcanize sa panga. Mula ikli ng binte, tabaan ng pisngi, talagang hindi, nagkatalo. Ngayon mo nga sabihin sa aming architect yung papa mo. Kung si Kuya Dennis sa pisngi, merong malaking sago, Poison sa panga, meron kang archipelago. Speaking of sago, gets nyo na siguro, ito yung connect the dots kanina, kumukonect ang mga punto. Ano dots? Punto? Dot? Is punto? Tugma pa nga ba, men? Wala kayong napapansin? Nilaglag ko siya sa isa buhay yung nailubha niyang dadamhin. Nabaligtad yung tagpo, sa kutsaka dadaing. Ngayong ikaw naman nahulog, may kutsarang nadating. Ha? So, yeah. So, paano ba yan? Kala mo chicken lang? Kaso nagpakita tol dragon. Kahit dalhin sa octagon, tatanghalin lang tong kangkong yung mga rima mo, tabon para walang bisa yung ganun. Sa linya ko, baon at nang makita nyo ngayon kung sino ang tumutugma sa pang 13 kampiyon. Bibigyan ko 3 points si Sensei, no? Yung Omengel, pinuntusan ko yun. Tsaka yung connect the dots. Tsaka yung kumukonekta yung mga punto, parang ang haba ng mga tulay nun, no? Pero, yun
may mga malalakas siya na ano, na linya, puntos. May mga punto, pero kumbaga parang syempre naninibago pa siya sa stage na yan, sa sitwasyon na yan, di ba? Yan. So tingnan natin round 3 ni Poison. Ito na ang huling yugto. Para tuluyang magwala ang pairalin, galit muna. Di magpipigil kahit magmakaawa gamit luha. Makasali lang yung tie test, kinagat ko kahit tuta. Paparanas ko sa'yo kahulugan ng langit lupa. I-uncle mo si Moko Jin para lang masermonan. Kung gets mo yung kasabihan, yun na yung answer ko dyan. A jack of all trades is a master of none, but still always better than a master of one. Wala akong dapat patunayan dyan sa cancer sapagkat pang master lang pangalan mo, ako na master ko lahat. Walang mentor na nagturo o kahit tutor na nag-service. Nagawa kong maging sensei nang hindi naging apprentice. Yan ay sampal sa mukha mo, di malaman ano ba ako. Tsak balagbag, mga lampag pag nag-ambag, abunado. Kulang pa sa arogato, pag nag-ambag, abunado. Kulang pa sa arogato, kung hinugnat, apurado. Mukhang gusto ring makaranas kutsarain na parang abokado. Kaya kahit... Maugato, dinadawit ang tulako. Mga lait niya nagamit, pakapangit kamukha mo. Ano ka mo? Ako talo, sa'yo gago, abusado. Kung magaling kang tumugma, putang ina, ano pa ako? Kung hindi ka pa nakaranas na matalo't masibak ng buo, parang minanipak na kupo hanggang magkabitak sa buto. Kaya bago pa maiyak itong mapanlibak, pwede bang matiyak sa'yo to? Bakit ganito? Kalabang undefeated, gusto ko may biyak sa noo. Sino may biyak sa noo? Sino may biyak sa noo? Ba't ang angas ng mga malasabangan talas kaunti. Mga baya, bastang makapa, tas ang gawing ga, tas lagunde. Saking kara, kasta papama, las may pagkaahas na budhe. Ako'y walang ha, basta manana, basta paranta, kasamunte. Mga ulupong sa inyong pulutong, kahit magtulong-tulong walang inurungan. Mga anggulo na ang gulo-gulo na mas kumugulo pag tinutukan. Parang turo-turong pinulutan, gaya purong-purong pinuruhan. Di lang puro kuro-kuro, etong gurong puro turo naman tinuruan. Ibahin mo ako kay Blizzard, Andros Casper na ikaw ay nilaro lang. Mga bobong estudyante na yung utak na kalutang. Pero ang tunay na tanong, sino nga bang may pagkukulang? Mukhang mali kaya tatol ng pinatawag na magulang. Walang may kayang sumabay. Tingin ko dito free throw shot. Bubuhos ko lahat hanggang ideklaran yung people's champ. Tapak-tapakan ng husto gamit suot kong triple black. Hanggang makuha mo yung L sa kamay ng 3 o'clock. Sa isa buhay, 5 sunod akong natalo. Naging alay at pagkain. Kung di lang nag-choke kay 6, yung kampyonato nasa akin. Last isa buhay ko na to, sapat na yon bilang pag-amin. Di na ako muling papayag na matalo sa pang-anim. 2026, isa buhay champ! Sarap pakinggan yung ganon. 13 lang din ang siyang ika-13 kampyon. Lakas nun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points yo sa third round. Ano, wag na natin panoorin last round ni Sensei. Na-master ko lahat, sabi ni Poison. Tapos yung nakuha niya maging Sensei nang di naging apprentice. Tapos yung kukutsarahin na parang abokado. Kung magaling ka tumugma, ano pa ako. Tapos ginawa niya talagang ganun. No? Astig din, sarap makinig ng... Sarap makinig din na may ganyan. Na nagra-rap ng ganyan sa battle. Ako gusto ko yun. Tinuruan scheme. Yung
Basta solid yung rap niya doon. Tapos yung L sa 3 o'clock, pang-anim, tsaka yung Ender, ika-13 kampiyon. So solid na round. Ano talaga, parang kahit hindi ko panoorin, alam kong kay Poison all 3 rounds, maganda yung pinakita niya. Pero tingnan natin ang last round ni Sensei. So, paano ko nga daw ba tatalunin tong si Poison? Si Sinyo nga tsaka si GL, mga big fish na uga niyan. Talagang pang class S tsaka top tier kapag lyrics na usapan. Delivery intense, laging mainit pag lumaban. May mga wordplay at mga reference mapili sa tugmaan. May mga punches at mga multi na malimit mahulaan at naguhurado nga rin to habang nakikipagpustahan. So, ano yun? Judge ka na, pumupusta pa? Awit sa'yo pare. Nahiya ka pang sumali. Ang nakakatawa doon, tangina, meron pang kumase. Di ba? Ito, isipin niyo mga pare ha. Kapustahan niyo to, tapos yung pera nakakasi na. Sabi biglang niyo makikita niyo yung pagmumukha nito, nagja-judge sa harap ni Kuya Kebs. Unpredictable no? Hindi lang yung kapustahan yung binobo, pati sarili niya niloko. Sabi sa judging bago ko magsimula, gusto ko lang sabihin na may pusta ako kay J-Black. Tangina, seryoso? Kay J-Black may pusta, siguro yung talas yung binoto. Gagawin no? Tinatarantado lang tayo na ito Kahit nga yung tattoo niya na Cleop. Siya tingnan yung tattoo mo. Damot no? Porke ba yung linya mo, sikat na? Nagpakita lang ng tattoo, yung mga tao naman nag-overact na. Pero yung totoo mukha yun ng ex niyang si Patring sa ngalan ng punchline, pinakover up niya. Ginagago lang tayo yan Kaya nga nanggigigil ako. Lumayo ka nga, baka hindi na ako makapagpigil sa'yo. Kahit na likido tong lason, magiging abo, sobrang init na ko. Hindi mo ba alam, nagsasunglass yung araw pag tinitignan ko? Kaya kong manggulat ng bulag. Di mo sukat akalain. Napapahedbang yung bingi sa sulat ko, nahuhumaling. Batang Bulacan, di mo ba alam kung saan lugar ako nanggaling? Nagja-jogging ako maghapon, kaya malubak sa amin. Kung sa bus battle niyo ako susukatin, ekspektasyon niyo kukulangin. Hindi depresyon, kundi ako ang papatay dito. Wala akong plano tong buhayin. Ililibing ng buong lalim, kabilang globo yung puntamin. Pag binaon ko to ngayon, sa Brazil niyo huhukayin. Kaya wag kang manggaso. Baka paulanan kita bigla ng palaso. Itong big fish ninyo ay gagawin kong kalaso. Wala nang takaso. Saan ka tatakbo? Sa karera neto, boss, ako mismo magkakalso. Sisirain ko kahit anong ibara mo na parang damaso at tsakaso. Bra, sobrang pagdurusa, daranasin, walang bawi. Kasi siya daw si Moko Jin, bukang bibig niya pa palagi. So, kahoy ka? Pues sa trap ko magyayari, di niya ba mawari? Kanina pa ako so ng so, kanina ko pa to nilalagari. Tangina na ito, sarap hatiin patayo no? Lagarin kaya kita dyan. Hahatiin ka patayo, mga buto ipapantay. Papakuhan sa supungan, isang pako, 5 aray. May puting pintura pa ako dito na i-apply. Kanyang pakinabang ay... Nasaan ba si Unico? Akin na yang isasabay. Ginawa ko ng kabaong tong si Kahoy, ikaw na lang inaantay. Kasi pang exhibition match ka lang. Isa buhay to boy, hindi ka pwede sa ganto. Kaya anong Poison 13 ang yan ba pamagat mo? Poison 13 ang pang-13 kampiyon? Ay nasa harap mo, get the fuck out of here, bitch. Ang ina. Yun. Shit, hindi pwede sa isa buhay yung ganun Poison, kaya tanggal siya. Hindi, wala. Shoutout kay Sensei, yo. Bibigyan ko siya ng 4 points. Yung malubak sa amin, dahil jogging siya, kanya malubak sa kanila, no? Parang ganun. Tapos yung sa Brazil hukayin kapag binaon siya ni Sensei, tapos yung meron siya yung tungkol sa Ibarra, Damaso na laro. Pinuntusan ko yun, tsaka yung nilalagari. So, kanina pa ako so na so. Yun. So, solid, pero mas magagawa pa ni Sensei maging mas malutong
o mas intentional ang delivery at ang flow. Yun. Tsaka wala, syempre kumbaga angle wise mahirap talaga one up ng mas mama na mag-isip, 'di ba? So ganun yung nangyari sa battle na to eh. Yung mga angles ni Sensei masyadong parang pang-immature na na tao eh. Kumbaga sa debate parang tangin yung mga sinasabi mo parang wala yan eh. Hindi kumbaga kung makikipag-argumento ka tas ganyan yun yung mga angle mo sa argumento, parang tangina hindi sapat yung mga nasilip niya na angles eh. Para sa akin. Tingnan natin sabihin ng judges. Pero respeto pa rin kay Sensei. Hindi biro para umabot ka sa isa buhay kagad kalaban mo si Hindi ko alam kung pang ilang battle na ni Sensei sa flip top. Pero 'di ba? Isa buhay siya. I'm sure naging mahaba rin ang journey niya. So respeto sa kanya at welcome sa flip top. Pero tangina, one-sided tong battle na to para sa akin. Kay Poison to all 3 rounds. Second side 15, Poison 13 versus Sensei. Mag-iayos pang beses kung nagustuhan niya ilaban na yun. Ang boto ng Morado, advances sa buhay. 4-1, mag-iayos tayo lahat para kay Poison 13. Hindi ko alam kung sino bumoto ng isa kay Sensei, pero para sa akin parang disrespect sa material at sa performance ni Poison na hindi 5-0 yun. Yo, shoutout nga pala sa Black Manila, tsaka sa linya-linya kay Sir Ali. And shoutout sa Shrooms Clothing. Soundtrippin nyo nga pala yung kanta namin, One Off. Tsaka yung Oxna by Jono featuring El Gran. Tie Hops kay Melbs, kay Marl David sa Mercado, tsaka kay Juliel sa Mox Barbershop. Sa Trippy ni John Ray, kay Pablo sa Graph Theory, GTEC Motor Shop. Kay Ken, kay Cedric, kay Edward, kay Jordan, kay Awin, kay Renzo, tsaka kay Tedric. Sa mga tropa sa Baliwag, sa mga pinsan ko kay Jerome Harvey, kay Jeje, tsaka kay Igong, tsaka kay Akihiro, kay Rainier, tsaka kay Jordan. Yun lang, maraming salamat sa isa sa hindi ko na shout. Isa ako sa mga ako yung isang bumoto kay Sensei. Para sa akin dikit lang din na may laban. Yung round 1 sa pagdamdam ko, tayo yun. So mahirap na desisyon ko sino yung mananalo. Tapos sa round 3, pwede kong ibigay kay Poison yun pero sobrang gahib na lang yung dating. Tapos yung round 2, masasabi ko malinaw kay Sensei yun. So parang bumatay ako sa ganong aspeto na parang pag i-overall ko. Kasi kung overall mo pwedeng dikit pero sa pakiramdam ko, yung lamang ni Sensei sa round 2 iba yun, kaya binigay ko sa kanila laban. So pwedeng 1 tabla, round 3 pwedeng tabla na rin dating, round 2 kaya kung i-argue na malinaw kay Sensei yun, parang ganun nangyari para sa akin. Pero lakas pa rin nung laban, solid. Congrats sa parehas. Zendlong, ang binoto ko si Poison. Round 1, round 2, kinabahan ako kasi baka wala akong maboto. Sabi ko, parehas silang panalo dun eh. Buti na lang sa round 3, parang nangibabaw talaga si Poison. Parang yung aggression, delivery, tsaka sobrang ganda nung rhyming. Kaya di naman sa mahina yung round 3 ni Sensei, pero sobrang lakas lang din ng round 3 ni Poison. Kaya Poison. Yo, Sir Henyo, ako yung isang bumoto kay Poison 13. Ang maganda yung laban actually, yung round 1 binigay ko kay Poison kasi medyo pare sila nangangapa pero mas nakakasuntok si Poison. Sa round 2, binigay ko siya ng tie kasi sabi ko, pwede ako mag-decide na itong round 2, huli ko na lang pagdidesisyonan kasi medyo dikit sila doon. Tapos doon ako nag-abang sa round 3, kaya ako napili si Poison sa round 3 kasi si Sensei is nakilala siya bilang mano sa multi. So akala ko makikipagsabayan siya ng ganun. Nagulat na lang ako, iba yung style niya. And at the same time, yung rap skills ni Poison 13, every sabihin na nating 2 or 4 lines, nakakasuntok siya eh. So bukod dun sa rap skills niya, may suntok pa rin eh. Kumbaga may punto pa rin yung rap skills na ginamit niya. So tumatama siya ng dalawa. Kaya
napili ko si Poison, na-showcase niya yung talagang skills niya dito, kaya yun, Poison 30. Poison versus Sensei, round 1. Dito ulit papasok yung sinasabi ko palagi na pag nagpupuntos ako, mag-iba yung punchline tsaka yung haymakers. Sa round 1, mas maraming haymakers na nagawa si Poison at effective naman yun, halata din sa crowd. Kaya yung round 1 binigay ko kay Poison. Ayun. Round 2, ang lakas pa rin ni Poison, no? Bilib na bilib ako dun sa scheme ng dalawang big fish na binaliktad gamit kamay. Lalo na yung hitman na pangalan lang kailangan ko. Ang lakas noon. Tapos sinundan niya pa ng malakas na ender. Ay, tinapos niya pa ng malakas na ender yung naitatama yung mali ng tunay na sensei. Pero yun nga, hindi lang naman bars yung pinupuntasan ko dahil sobrang nagustuhan ko yung scheme ni Sensei. Nung round 2, yung tungkol doon kay Kuya Dennis, sa tatay ni Poison. Kahit alam naman natin na hindi totoo yun, pero sobrang effective nun kasi nagamit niya na maayos, na-execute niya na maayos, na-connect niya doon sa connect the dots na punto niya, siya kayo sa nahulog na kutsara. Kaya round 2 binigay ko kay Sensei. Round 3, sobrang lakas para sa akin nung round 3 ni Poison. Sobrang na-showcase niya yung pagiging Poison niya doon. Ang lakas nun. Tapos yung round 3 naman ni Sensei, yung first half ng round 3 niya, hindi ganun kalakas. Ang tagal niya bago nakabuelo. Kaya round 3 kay Poison. Dalawang round kay Poison. Sensei, wag mamamatay, apoy mo. Alam namin kung saan ka papunta. Tuloy-tuloy lang. Binoto ko si Poison kasi sa round 1, sa akin Poison yun. Kuha ni Poison yung round 1 para sa akin. Habang sa round 2, binigay ko kay Sensei. Parang mahaba yung rounds ni Sensei pero sulit na sulit nung round 2. Pero sa 3, ganun pa rin, mahaba yung round ni Sensei. Tsaka kay Poison, ganun pa rin. Parang sumusunod sa oras. Kaya yung oras na lang ko. Kasi same lang ng intensity yung mga binibitawan nila pero mahaba yung oras ni Sensei para sa akin. Ewan ko na lang pag-upload, baka nagkamali ako. Baka sa tingin ko maiksi yung round ni Poison kasi sobrang ganda ng mga cadence niya. Hindi ko na napapansin. Pero para sa akin sa live, Poison 1 and 3. Yeah. Congrats kay Poison. Yun, tangina, kinain tayo ng kaba. Pero naitaguyod pa rin naman kahit paano. Medyo may hindi lang ako satisfying na siguro hindi siya naging satisfying para sa akin kasi hindi ganoon yung naging ko sa practice. Tugma pa nga ba, men? Wala kayong napapansin? Nilaglag ko siya sa isa buhay, yun ay lubha ng dadamhin. Nabaliktad yung tagpo, sa kutsara dadaing. Ngayong ikaw naman nahulog, may kutsarang nadating. Ha? So, yeah. Ayun, nag-enjoy din naman ako sa mga material ni Sensei. Nagulat ako doon. Ang galing talaga nung bata na yun eh. Pagka pinapanood ko siya dati, parang ang kulit nito. Parang kaya niya mag-rhyme scheme tapos mag-jokes ng sabay paghahaluin niya. Tapos nakakatawa lang na nagamit niya sa akin yun sa isa buhay pa, di ba? Naugadin ako ng konti. Ayun, pero masaya ako sa naging laban. Plastic o puto. Yun, salpukan din talaga. Parang pasmadong mananato, friend batang walang tako. Kung gusto mo ng pukpukan, ikaw lang yung mapapako. Di ka diamanting nakatago, bubog lang na napahalo. Kung malala na yung marmol, mas malala ka pala lalo. So, nga pala, meron kaming ilalabas na track mula sa Seven Heads. Track ni K-Trio kasama ako, tsaka si Katana, tsaka yung mga miyembro ng Seven Heads. May grupo ako na 3 o'clock. Ang pangalan ng grupo namin. Tuloy-tuloy kaming naglalabas ng kanta. Hindi lang kanta, music video. Monthly. Sana supportahan nyo yan, guys. Maraming salamat sa lahat ng mga taong sumusuporta sa akin, yung mga nasa comment, yung mga negative tsaka positive na comment doon. Maraming salamat sa inyo. Pinupuno nyo yung tangke ko ng gasolina. Dahil sa inyo kaya ako nagagawa yung mga to. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood, sumusuporta. Tuloy-tuloy lang tayo. Ayan.
ayun, kayo yung dahilan kung bakit nandito pa rin kami. Pilitin kong galingan palalo at pipilitin kong hindi maubusan palagi para mapatunayan ko na hindi talaga ako nauubusan at para naman hindi masayang yung pagsuporta niyo sa akin. Yeah. Good shit, yo. Solid. Sino ba sunod na panonoorin ko? Ano ba yun? Sak? Sak ata, no? Yeah! Sumapanood yun. So, salamat sa lahat na nanonood, nakinig, nakitrip. Hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na, yo. Excuse me. So, yeah. Yun lang. Kita-kits tayo ulit. Soon. Basta akin, laging pagmamahal lang at peace, pare. Peace, yo.